Ang mahal ng gasolina. Ang mahal-mahal. 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 Ang ina nyo! Ang grabe mahal ng Anong gusto intro? ngayon, no? Oh, men. Diesel ka ba? Diesel. 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 Diesel dito. Ako. Diesel. Diesel, isa, Oo. dalawa. Punta sa 120 na nga eh. Yung akin, Iba, parang 140, presyong diesel na din eh. 140. Premium na Shell. Okay, inang yan. Tapos, unleaded premium 97. God damn. Hindi nga eh, 112 na sa Shell eh. 112? God damn. Isa lang ang ibig sabihin niya, may message lang yan. Ibig sabihin, sinasabi ng mundo na hayaan nyo na kasi mga pedophilia, pare. Ina. Oo nga, no? Huwag kailangan galawin. Okay. Pakilaman. Mga sa mga naka-e-trike yun, talagang Epstein, no? hari ng kalye. Uta. Ang ina nyo ha. Ano kayo ngayon? Ay naku, hindi pa natapos to, tataas din yung kuryente natin. Sigurado. Yung sabi nga ng iba, mawawalan tayo ng kuryente. Hanggang April na nga lang daw yung supply. Pati LPG, pati gas. Oh, lahat. Yeah. Ang ina. Naka-LPG ba kayo? Oo. Oh. Shit. Bili na kayo ng induction. Iniisip ko nga kung magsusupot ba tayo ng utot ngayon. Gano'ng karami? Natural gas. Gaano katagal yun? Diba? Pwede ako maging main supplier. Bakit ito na yung way para yumaman ka? Gago. Pwede. I volunteer! Pero this is The Talk Hang Show! Alright mga ka-TH, gusto ko nga pala magpasalamat sa lahat ng mga nag-comment sa ating last episode na Colonial Hangover. Sabi ni Maria Hilda Maginhawa, kung ako magpapasakop, gusto ko magpasakop sa mga bisig ni Sir Matt. Yan ang gusto ko yung tono ng bakla. Ang consistent yan, ha? Yan. Na yan. Ang consistent niya na. Ano pa Hilda, di ba? Hilda, ano bang ano mo? Ano ba trip mo? Anong pronoun mo? Huwag na gender. Anong pronoun mo? Ano lang, konting hint lang para lang na-idea ka. Sige Saan na. ka sa alphabet? Akala ko itatanong, ano bang trip mo? Sabi ni Marvin first, sabi ni Atong Ang, ito gusto ko yung Atong Ang eh. Kung ako magpapasakop, syempre sa Chinese na. Ang laki ng ambag ko sa kanila eh, para alisin na din yung patong sa ulo ko. Guys, inosente po ako. Miss ko na gumala. Sabi ni Epifanio de los Santos Avenue, ang DDS na. Ayan na. Simula ng palitan ng Aquino si Marcos, nagsimula na din bumagsak ang Pilipinas at yan ang bagay na totoo na hindi kayang tanggapin ng mga kakampwet or dilawan. Oo nga naman. Puro kayo kuda, puro let me educate you, palibasa mga sunod-sunuran sa mga negosyante, kaya lang naman nagka-people power dahil sa mga sulsul na negosyante. Oo nga. Hindi sila makapanglamang noong panahon ng mga Marcos, hindi sila makapangnakaw sa mga mahihirap. Sara Duterte and Robin for 2020. Yes! Sara Duterte! Ang sabi mo, Oh, di ba? Pagdating sa mga facts at saka information, basta lahat ng galing sa mainstream media, peke yun. Okay. Sa mga vloggers, yun yung totoo, kahit chismis lang, kahit AI lang yun. Kumusta kayo ni Ibanat Bay, by the way? Close kami nun. Close kayo na? Oo. Okay. Sobra. Oo. Sabi ni Kurodanji, spam! Gusto ko na si Bonifacio ang presidente at national hero kasi magiging maganda siyang example ng bravery, heroism, patriotism. Kung sasakupin tayo ng kasalukuyang panahon, Japan. Pamaisekay kung mabunggo ng truck for better Sweden. Let's go, sabi niya. Sabi ni Marvin Alet, first siya sa Sydney Auxiliary Force, SAF, episode 40, masaya. Sabi ni Ogie Ann, bakit hindi na ako nagulat sa kwentong tae ni Trixie? Sana lang may pasintabi naman. Longganisang baon ko eh. Trigger warning. Sa usapang sakop, pwedeng long-term na British naman. Mas maayos ang lahat na naging British occupations kumpara sa American occupations. Example, Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Penang, Shanghai. Kung British ang nag-occupy sa Pinas, mas maayos na form of government sana ang naiwan sa atin. May Well, nag-occupy parliamentary. naman sila eh. Nag-occupy like saglit lang. Yeah. Instead, democratic tulad ng US, prone sa tyranny. Kaya dami nating tyrant na leader, sabi niya. Sabi ni Marvin, first ulit siya, sarap mag-drive while tuning into you guys. Sabi niya sa episode 39, hirap maging sikat, no? Sabi ni Spirit 1599, bago to. Sir Kin, 14 pesos na yung minimum sa jeep. Maraming salamat sa pag-inform sa akin. Sinagot yung tanong. At least in-update ka. At least okay. updated ako. At least updated ako. Thank you, thank you. Parang 30 kasi 30 yung alam mo eh. Oo. Sabi ni Tangina 30. Yun Sabi yung alam ni ko eh. Marvin first, Subic eh.
More reincarnation topic please, sabi niya. Sa Reincarnation. episode 38 RDM, Rain Damnation. Sabi ni Kirk Rowa, Thailand, para lumago ang cannabis industry natin kasi magiging legal na. Wala nang kupal na masusungit sa information section sa government offices kasi nakasmile na sila palagi kahit walang kausap. Sa tingin ko din, mas madali tayong sakupin kung mga ladyboy ang nagpapadala nilang sundalo. Ang hirap pumalag kung anong babatuta o puposa sa'yo ay putok na putok ang suso. Mas mapapadali din maisagawa ang kantot bill ni Sir Mac. Kasi mas madali makahanap ng volunteer dahil sa mga ladyboy. Parang nakakatakot yun. Mag-iiba itsura natin lahat, no? Kaya nga eh. Thailand na. Sabi ni Sarah Pascual, bakit ako kumakain habang nakikinig sa episode sa part pa ng tae story ni Trixie? You're Dapat welcome. meron ng tayo kada episode. Sabi ni Carlo Miguel, Saidi, Even, uy, gaganda ng mga banda to. Tapos Mr. Bones and the Boneyard Circus, isa sa pinaka-unique na metal na Pinoy na may pagka-old London style. Oo, nakikinig ako na ito. Ang gaganda nga ng mga banda na to. Thank you, Carlo. Alright, mga ka-TH, nga pala. Salamat sa mga... Ay, si Oo, yun. Tawag dito, salamat din kay Hiraya dahil shoutout, nag-start pare. na siya ng podcast niya. Congrats, congrats. Oo. Ang saya pa ng setting nila, no? Oo, Puta, ganda ng outdoors. setting sila. Sa park. Gusto lang namin sabihin na we're glad na na-influence ka namin at nag-start ka ng sarili mong podcast. Sana lumaki yan. Susuportahan ka namin, dude! Oh, yes. Sana Buti usap- walang Croatia. na-bad trip na nagcha-chest doon, no? Kinuha yung pwesto nila. Sana Hiraya, huwag ka iwan ng mga kasama mo tulad ng ginawa ng ex mo. Woy! Easy! Easy! Okay? Puta. Easy. More power sa inyo, pare. More Pero power. ano, tawag dito, isa lang siyang pinakita ni Hiraya, kaya niya daw mag-podcast sa labas ng bahay. Mismo, no? Ganda Dito yan kaya ang kaya background natin nila. yun. Ay, ano? Coming soon, coming soon. May niluluto na eh. Ang pinuno. Asa budget. Asa budget yan. Asa budget. Ma'am, sir, ano bang sitwasyon natin doon, ma'am, sir? Kaya naman daw, no? Kaya? Kaya yan. Camera ng... Pinag-iisipan pa ni, ni ka-TH Mac eh. Kung... Hindi eh. Sarap. Silang mga producers natin. Malay mo si Hiraya, mag-sponsor sa atin. Ay, mga condenser mic na ano lang. Or yung ano lang, tricks, ano ba tawag doon? Yung Mixer. mixer lang, oh. Meron naman ng interface si Kuya Derek, eh. Pala, Laptop na, marami tayong laptop. Puta. And also, congratulations kay Dale Constantino. Yeah! Congrats! Hey, Dyslexic Colors! Kapapanood ko lang kahapon. Galing, galing. Oh, nanonood ka nga kagabi. Nakakatawa. Ganda ng mga, ano niya. Napanood mo ba? Di pa. O nag-aaral ka lang. Gagawin lang ako. Maganda. Ganun ako ganun ako pare. Ka-supportive kahit di ko pa Of napanood. Cleveland Cabal eh. Pasalamat yung mga Cleveland taga-bataan. Cavaliers. Wala pang Strava nung panahon na yun. Ganda nun. ng Strava, tangina. ano niya, beat niya doon. Oh, kung gusto niyo malaman, hanapin niyo po yung laban ni Dyslexic Colors versus Kulas sa YouTube. Rap lines. Rap lines. Kinonect niya yung that march sa Strava. Oh, ganda Ang galing galing ng setup. nung mindset na yun. And also, kasama namin si Dale Constantino this coming April 18 sa Las Piñas at Landos. Comedy show, Comic 5-0 with Grease Junio. Yun. May tickets pa, early bird. So, habol Oo. kayo. Habol. Okay. Bumili na po kayo ng ticket para makita niyo po yung early bird. Ano ba yung early bird? Early bird. Secret. Di nila makikita hanggat di nila bumibili ticket. Early bird catches the early bird. Early bird catches the small bird. The early worm. Ano ba yung bird? Ano ba yung worm? Parang is lang. Wala. Ay, sorry. Anyway, mga Depende to sa laki. ka-TH. Ano ba ang topic natin ngayon, ka-TH, Mac? Hindi ko alam. Hindi, rest in power kay super Ay, idol natin, pare. ay, oo. Si Chuck Norris. Chuck Norris. Oy, pare. idol. Kala ko Duterte. Hindi, Hindi pa ba? Chill lang. Nalulungkot lang ako hindi siya naging presidente bago siya namatay. Si Chuck Si Norris. Chuck Norris? Bakit siya kailangan maging presidente? Tingin mo? Tapos ang Pwede siya ano, maging presidente. Man, feeling ko that's the end of all wars pag siya Oh, okay. May question ako. Saan ba nag-stem lahat ng memes na to? Dahil tinalo niya Napanood si mo na ba Bruce mga Lee. movies ni Chuck Hindi. Norris? Kaya pala eh. Dahil tinalo niya si Bruce Millennial Lee. trolling. At saka, Hindi, actually, hindi ko rin alam. Paano nga ba Yan, nag-start? tinalo niya si Bruce Lee. Hindi, kumbaga parang, Matagal na. parang ganito, pag nanood ka ng Batang Quiapo, pag napanood mo si Coco Martin sa Batang Quiapo, like, kahit anong mangyari, kaya niyang lusutan. Alam mo hindi yun? tinatabla ng Oh, bala. parang May naging flat ganun na armor yung mga siya. parang naging ganun na yung mga pelikula. Parang Die Hard, parang ganun na. Nakakaya. Or parang si Tom Cruise sa Mission Impossible. Parang Like, si Jon Snow sa Game of Thrones, gano'n. no, ibang level yun kasi namatay yun and then nabuhay. Okay, So, So parang Jesus si hindi Jon pa Snow. sila ganun. tumawid sa ganun. No? Si Chuck Yung mga Norris. movies ni Chuck Norris, man, overpower. As in, malakas na laban. As in,
overkill yung mga kalaban. Okay. Ganun siya kalakas doon. So, para siyang si ano? superhero. Parang if you're comparing it to Exaggerated. anime, para siyang si Goku. ganun. Para siyang God. Parang siyang ganun kalakas. Hindi, ginawa na nilang One Punch Man si ano ngayon eh. Napanood niyo na ba yung yung scene niya sa Expandables? Mm. Yung napalibutan na sila ng sobrang daming army talaga napalibot Dumating lang si Chuck Norris, pinaulanan niya ng sobrang daming missiles lahat ng army. Naubos. Tapos ay pag-shake hands lang siya, tapos umalis na siya. Okay, sobrang OP niya. Sobrang OP niya. Sabi nga nila, yung isa sa mga joke is, yung pinaka-expensive daw na special effects sa isang pelikula is yung time daw na tinalo ni Bruce Lee si Chuck Norris. Ito yung pinakamahal na special effects sa buong film. Pumayag na lang Parang si, ganyan, ano, no? pumayag na lang. Sabi, Bakit hindi naging sikat si Lito Lapid na parang gano'n? Di ba? Yung parang ganun binibiyak- lang Yung bala, no? Sino ba yung sabing hindi sumikat si Lito Lapid? Sa ba si Leon Guerrero? Na parang, May mga urban legend din yung si Lito Lapid. May Di ba? itak na may tali. Pag binato ka. Sabi nga nila, hindi nga Lito Lapid eh. Lito Rapids nga eh. Ganun talaga eh. So rapid niyan kanyan. Oo. Or may mga fight scene pa siya nun yung nagsuntukan sa CR. Parang nasa kulungan sila nun eh. And then naglinis siya ng CR and then binanatan siya dun. Tapos nagsuntukan sila. Umi-slide sila sa tiles pare. parang kung fu movie, hindi lumilipad pero umi-slide sa tiles. Like, wow! Sabi niya, ano ba yung tayo dun? Men? Kaya pala madulas. Sabi dito sa joke, yung facts kay Chuck Norris. Chuck Norris threw a grenade and killed 50 people and then it explode. Oh, beto pa lang. Ganyan yung mga movies niya. ano ba Sabi yung niya mga ano? sa Expendables. Sabi niya, diba? Chuck Norris can put out a fire with a gallon of gasoline. Oo, di ba? Buksan mo nga yung sinend kong link. Marami din sa comment. Pero Meron pa, ako Mag-tribute tayo. Mag-tribute tayo kay Norris Chuck. na nabasa, sabi niya, Chuck Norris can unscramble eggs daw. Diba? Epic. Diba? meron pa isa. Chuck Norris can hear sign language. Hindi din yung isang link na binigay ko. Pwede bang ano Tagalog? May Tagalog ba? May Putang ina, Tagalog ba grabe, na ah. ganun? Yan, ang dami dyan sa comments para. Tignan mo yung mga comments dyan. Tayo na Hindi, meron kasi ako sa Kaya, naalala mabasa dati si pa Kuya yun. Kin. Sabi dito, Bigfoot claims he saw Chuck Norris. Ito, Chuck Norris once had a fight with Superman. The loser had to wear their underwear on the outside. Alam na. Mga comment dito, man. Galing nung Sabi dito, Chuck Norris has a diary. It's called Guinness Book of World Records. Ito pa, isang comment. If you try to use Chuck Norris as a password, it will tell you it's too strong. Pero ako nabasa sa Reddit thread, sabi nila, Chuck Norris didn't die, he just let us all live. Oh, shit! Totoo, man. Ito pare matindi, man. May picture pa. Chuck Norris giving his own eulogy. Ibang level yun, man. Ito, sabi dito, once a cobra bit Chuck Norris' leg. After 5 days of excruciating pain, the cobra died. Yan yung sinabi niya sa Expendables. Stallone. So, ang tanong ngayon, nasan si Chuck Norris kung patay na siya? Nagpapahinga daw sa langit kasi nag-swap muna daw sila ni God. Kasi pagod na daw si God. So siya muna daw yung magsaserve. Takina, paano kaya sila nag-meet ni God, di ba? Takina, Chuck Norris, I'm a big fan. Ganun siguro. I mean, feeling ko, if nag-meet sila ni God, pare, wala namang magiging masyadong friction. Like, hey, Chuck Norris, kumusta? Like, ganun lang. Ang maganda nun, kung napunta sa impyerno si Chuck Norris. Siya na yung Yung magte-take takot over. ni Satan sa kanya. Oh, shit! Diba? Yun yung ano doon, diba? Biyak kagad yung followers ni Satan. Parang, oy, tangina nyo! Ako yung Diyos nyo dito, ha? Walang ano, ha? Under new management. So, ano siya? Hell or heaven? Tingin niyo? Well, tingin ko heaven, man. Heaven, Heaven, tingin ko. man. Dapat yun, heaven. pare. Kasi nga mabait siya. Takot sa kanya mga demons. Pero tingin nyo ba, maganda maging ganong level kay Chuck Norris? Yung ganong klaseng... One of one yun din. one of one siya eh. Pero ano kayang feeling for Chuck Norris na ganun yung tingin ng mga tao? May sa interview kanya? na yun. May interview nga siya na. Anong sabi He's niya? making the same fucking joke. Ano sabi niya? Yung nag-push up siya. Oo, yung push up beat niya. Pag Ayaw nagpo-push up i-push siya, the he's earth. pushing He the earth pushed the earth down.
Ikaw, kung ikaw ba, pushing himself kung up. ikaw si Chuck Norris, anong mararamdaman mo na ganun yung tingin ng mga tao sa'yo? Pero ikaw yan. Like, ikaw yung ngayon. Putang ganda nun kasi relevant ka na. Free marketing Habang din. buhay o libreng marketing. Ang tanong dyan, may kinita ba siya sa ganyang Yes. shit niya? Hindi, na-monetize na Na-monetize ibang niya tao. Na-monetize ba? Ng tao, no? Yun nga, Hindi siya. nung mga time na wala pang mga Reddit at 9gag, meron gumawa pa ng website niyan na chucknorrisfacts.com. Tapos yun, na-monetize yun dahil parang lahat may nagko-contribute. Di ba? Tumaas ba yung value niya? Yes! Possible. Tumaas, Kasi yun no? nga nung mga time na ano lang yan tinroll lang talaga siya sa 4chan. Tapos talagang lumaki yung cult following niya. Hanggang Nagkaroon ng sariling buhay. umabot na rin sa... Tsaka hindi ka maaasar dun sa mga ginagawa na nangyari sa kanya. Nakakatawa. Tsaka compliment siya eh. Question. On a personal level, let's say for example, ikaw si Chuck Norris and everybody thinks you're epic. Tapos meron kang isang araw na yung eggs mo hindi mo naluto ng gusto mo. Yeah, mga ganun, no? Ganun. Chuck fucking Norris! Nasa ulo mo na yung shit. You believe that shit na Hindi ko alam. Put that egg Problema back in yun. the shell. Or nangyari sa'yo yung parang kay Steve Irwin. Oh. The whole time na nangre-wrestle ka ng crocodile ang dumali sa'yo stingray. Oh, yun nga Yung mga tao like, what? Putang na stingray! Parang, alam mo yun? Pero isa rin yun si Steve Irwin, tama, di ba? Steve Irwin. Isa Idol rin yan? siya sa one of one na pinipraise sa buong mundo eh. So, pero isipin nyo yung crossroad na pwedeng mangyari dyan. Paano ang conversion niyan? Kunyari, sobrang galing mo, pero sa tunay na buhay, yung mga nakakilala sa hindi ka naman ganyan. Ano ang gagawin mo? Oh, no. yun nga. Oh, yeah. Yung peke ka. Tama. No, Diba? yung personality, Parang Bear Grylls. yung na-built na legend. How can you live up to that? Mismo. Because that's not you eh. Yeah, kasi tao ka pa rin eh. At the end of the day, man. Tapos yung pala magugulatin si Chuck Norris. Mabilis umiyak. Di ba? Di natin Sensitive. Kaya nga tinatanong kita, Ma, Okay. kung ikaw yun, tapos ikaw yung ikaw ngayon, and then people think you're this like epic Chuck Norris type person, tapos yung ginagawa mo everyday, ganun. Parang parang ka-TH Ron, parang yung sa movie na Wizard of Oz, yung intro, ni magician siya, tapos please make me walk. Sabi ng bata. Kasi siya ang greatest magician of the world, di ba? Hindi niya mapagaling yung paa ng bata. Tapos yun doon na nakita siyang scammer siya. Scam ka pala, tang-ina mo. Oh, no. Feeling ko, hindi ka maapektuhan nung yun dun sa tanong ni Gabi. Kung lahat ng tao sinasabi sa'yo, epic ka. Ang makaka-mock lang sa'yo, makakaasar lang sa'yo, misis mo eh. Yun talaga, oo. He doesn't sleep, he waits. Oo nga, no? Ginagamit sa'yo ng misis mo lagi. Chuck Tangina mo, hindi mo nga mapatay yung electric pan. You can unscramble an egg. Di ka nga makapagluto ng itlog. Tangina mo. Di na nga tumitigas yung titi mo. Yun lang talaga eh. Or eto na lang. What if hindi na tayo maging, or let's say, ito tong podcast na to. Lumipad. As in like lipad. Like level ng dog show divas. Suddenly sikat na tayo lahat. May perception ng tao sa atin. Yeah. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo, Tangina kung boy To live tae yung up to that perception sa akin, perception? hindi ko tatanggapin. Kung puro tae lang yung sasabihin sa akin, kasi sama nun, booking ilang Trixie, tayo, joke nga! Okay. Pag nasa ganung level ka na, property ka na ng public eh. In a way eh. Totoo. And so yung mga shit na ginagawa natin dati, like halimbawa na ipagmurahan ko sa traffic, man, hindi mo na magagawa yun eh. So, kaya ba ninyo? Bakit Kaya ba man, no? Uy! Kaya ba ninyo yung ganung buhay? Naisip ko niya sa sinabi ni Kati Kin kasi nga, di ba, may madalas magpapapicture sa'yo. Kung paano ka nakilala, yun yung papader nila sa'yo sa public. Ganun. Naisip ko, uy, Kati H. Trixie, tayo ka nga sa daan. Di ba? Testing lang, oh. Ito lang, oh. Tae! Tayo ka sa plastic. Tayo ka nga sa plastic, pata mo sa bus. Sa mga kumakain. Pasintabi na. Pero, ayun, sorry. Ako, let's say for example, yun nga, nagkatotoo yung nag-viral yung podcast natin. Okay ba kayo sa sarili nyo na makilala kayo as is ng mga tao? Mr. Nice? I think. Yun naman talaga dapat ang ng podcast. Yun nga eh. So kung ka, yun yung may Kasi kilala may sa'yo mga na tao na parang meron silang Kasi tapos na yung panahon dati ng yung character ka lang sa TV. yun nga eh. Di ba? There are people that are trying to push themselves as characters. So, ewan ko. If you're you, hindi ba parang mas vulnerable sa'yo na
how you're being seen currently, yun yung perception ng tao. Hindi ba nakakapagod yun? I'm sure lahat kayo mag-agree pag gano'n. Kung ano yung ina-expect sa'yo ng tao. Tanga, nakakapagod na to. Tanga Yeah. yan. Parang mag-gym carry ka dun eh. Di ba? Possible ka rin maging Jim Carrey sa end. Pumitik na lang, tapos ayaw niya na. Kaya kudos din kay Chuck Norris for carrying that, alam mo yun? Oo. The whole time. Oh, yun. Mismo. Yun nga yun. So, yun maganda pag-usapan natin. Yung tawid ng mga bagay-bagay. Yun nga, yung nabanggit ni Trixie kanina, yung crossroads, yung pag-take mo ng path, or pwede rin kung nasan si Chuck Norris ngayon, whatever. Especially, lalabas ng episode na to, this coming Holy Week na. So, parang pa-Holy Week na. First week yata ng April eh. 27. Ang labas na to. Hindi pa. Pahuli Ay, pa pa. lang. Pa-Holy Week pa lang. Holy Week pa lang. Prequel. Prequel. So, yun nga. So, kayo ba, sa buong buhay nyo, syempre di pa naman tayo tulad ni Chuck Norris na tatawid doon sa crossroad na sinasabi natin. No? Pero I'm sure lahat tayo merong mga desisyon na pinagdaanan, di ba? Na parang tinatanong nyo kanina, would you? Or sa tingin mo, what if? Ano yung kayo ba personally may mga what ifs kayo na kung tinake ko yung isang pagkakataon na yun, sana ganito. Kung hindi ko tinake to, wala sana ako dito. Or anything na pinagdesisyonan nyo. And then that's why you're here right now. Parang ganun. Meron akong ano dyan. Meron akong, well, I don't wanna say like a belief, but there is a theory na parang you're living multiple timelines based on the choices that you make in this life. Diba? Okay. Parang the What If series sa Marvel. Parang there are timelines that branch out depende sa choice mo. Like for example, let's say nag-no ako sa Tarot Tuesday, wala ako dito ngayon, and there's a version of me in a different nag-yes. universe na nag-no ako. So anong ginagawa ko ngayon, 'di ba? So ewan ko, crossroads are very interesting kasi liminal space siya eh. Parang you don't know what path you're gonna take yet. So all things are possible when you're at a crossroads, 'di ba? Basta buhay ka. Sa akin parang dati sa buhay ka. Hindi kasi pinadaan lang. Hindi kasi sa akin dati lagi ko iniisip yan. Napaka-natural na pagkakasabi. Hindi, alam mo nakakapot ba? If If nabigyan ka ng chance, sabi nga ni Gab, di ba? Like, each crossroads, let's say sabihin natin, yun talaga ang totoo. Like, each crossroad, may multiverse na bubuo for each crossroad. What if binigyan ka ng actual ability para silipin lahat yun? And then lahat ng side na yun, patay lahat? So, like, isa mo lang. Like, yung so far lahat ng decision na ginagawa mo, it's leading you as buhay. Because Okay. all of the other decisions Mamamatay ka. when patay ka. Oh. Like binigyan ka ng for like a minute. Silipin lahat yung crossroads mo kung saan napunta lahat yun. And then nakita mo lahat yun, led patay ka. So right now may multiverse na ikaw lang Morbid talaga. naman ang Napanood One of one. Yeah, that's crazy. Parang ang one, man. Ikaw lang. Ako, sa iniisip ko lang kung maputi kaya ako sa ibang universe. Yun lang iniisip ko. Lalim. Sobrang lalim. Pero dito pa rin yun na may movie na The Butterfly Effect. Oo. Parang ganun yung sinasabi ni Kati Hitchkin. Na mapipredict mo or pwede mong i-counter-predict yung mangyayari sa'yo. Then yun na yung mangyayari sa future mo. Hindi siya na nangyayari sa past mo. I don't know. Kasi is it really like is it really a life or and death situation na like kunwari you have to turn left instead of right. If you turn right, mamamatay ka eventually, ganon. Hindi kasi minsan ganun eh. Ako may feeling... Mag-grab ka na lang. Minsan may feeling girl, yung lumabas ako ng bahay, and then, yung may nalimutan ko yung wallet ko. So, bumalik ako ng loob ng bahay. Tapos bumabas Sa ako ibang ganyan. oras na- Tapos pag drive ko pababa ng Olonga po, may aksidente. That's my theory. Do you know? Yun Sabi nga. niya, shit! There's a buti na lang na- theory. Yeah. My theory it's called the burnt toast theory. Yeah. Oh, yeah. Diba? Parang, let's say for example, you're having breakfast, tapos shit, na sunog ko yung breakfast ko. There's a reason why. Na parang, okay, there must be a reason why this is happening. It might be to keep me safe or to, I don't know, prevent something bad happening, right? So, you're just okay with it. I think yung ganong theory na yan, it gives you, parang, it lets you be more present in the moment rather than nagmamadali ka palagi.
Tapos you're just frustrated and all the bad things happening within the day for you to get where you want to go. So parang ang sa tingin mo ba may nagdi-decide talaga? Not really. Like for each and every one of us. Kasi kung ganun yung naiisip ko rin lagi yan ganun yung mga pagkakataon. Baka kaya ganun dahil parang makaiwas ako dito or parang Like hindi ako everything is not madamay. random. Oo, so parang may nagdi-decide ba doon sa atin? If ganun lang yung I don't sitwasyon. know. Ako ang Well, sabi sa Bible. theory ko dyan kasi Joke. yung utak natin kasi may sudden yan yung biglang hinto na akala mo huminto ka pero yung utak mo nag-iisip ng mas mabilis sa'yo. Na parang for example, gamitin ko example yung muntikan kami mga aksidente ni Meryl sa Kalaklan. Kusang gumalaw yung katawan ko nang hindi ko naisip na gagawin ko yun. Uy, reflex. Puta, man. ADHD skill yun. Pero ganun, parang ang ano yan parang kumbaga sa science sasabihin nila, ano yan yun yung utak mo yung nag-decide ng gagawin mo. Subconsciously. Yeah, subconscious mo. Yung nagbigay sa'yo ng directions na yun. So, parang yung sinasabi ni Kuya Mac na may nag-guide ba sa'yo? Ikaw din It yun. yeah, whatever is guiding you, it is your subconscious because continuously, your brain is processing things that you don't even know that you're processing. So in the background, parang, I might be doing this subconsciously so I can avoid whatever it is that might happen. Diba? And isa pa, parang, Pinaka-mindfuck dyan, lahat ng decision mo, bago mo pa naisip gawin, inisip na ng utak mo para sa'yo. Yung illusion na may free will ka, na pinili mo yung choice na yun. Oo. Alam mo lang yun. Oh. Na-program na ng utak mo kung ano yung choice na yun. Let's say 30 minutes ago, 30 seconds ago. Napanood nyo na ba yung Japanese mindset? I mean, Japanese samurai mindset sa YouTube? Oo. Yung sila, ginagawa nila para fully 100% control nila utak nila. Hindi sila nag-iisip. Oh, Kiniklear nila yung utak nila. Kaya pala daming patay na sanggol ko. samurai. This is anti-hero is parang no mind. Yeah, no mind. Oh, Zero. the more kasi marami kang iniisip. No worries. Makes sense. I wanna see. Kaya nga yung Bataan Death March, wala silang consensus. Diba? No mind! No mind. You're thinking too much. Too slow! I wanna see a day na ganun yung gagawin ng Trixie. Ay, wala. Putang inang yan. Hindi mangyayari yun. All mind. Alam mo nung high school, hindi naman mind. Nung high school, may trip ako. Kasi yung classroom, aalala nyo pa ba yung ingay ng classroom? Ginagawa ko lagi, especially pag hapon yung nakakaantok. Oh. Pinapatay ko lang lahat, tapos papakinggan ko na sabay-sabay. Kasi ngayon, nag-uusap tayo, pinapakinggan nyo ako. I also Ako yung did nakaangat that. Di ba? Pero pag ginagawa ko, wala akong ina-isolate. Pinagsasabay-sabay ko lahat, tapos pinapakinggan ko lang lahat. Or kaya, pag may party nung maliit ka pa. Okay, mga ganon. Oo. Basta malaking Tapos ingay. gusto mo matulog, mag-nap ka, you close your eyes, tapos sobrang ingay. Oo. Tapos sabay-sabay sila. Tapos parang, ang interesting lang na, Di ba? Oo. Di ba? Yung tunog na yun. Pero kung sabi nga ni Kati Gab na gusto niya daw makita one time, I think siguro madalas kasi siya mangyari na lately. Okay. Kasi napag-aralan na namin ni Meryl yung pumunta sa tahimik na lugar. So, walang nag-uusap. Malars, mas lalong uminit. Sorry. Tapos wala. Talagang para na kaming nag-autopilot. Nagtitinginan lang kami pero di namin alam na nagtitinginan kami ganun. Basta zero consciousness. Walang phone, walang lahat. Upuan, kape. Para meditation. Parang meditation. Okay. Tapos after nun, may mga clarifications . So I think pwede ko masabi na merong crossroad moment doon sa sitwasyon na yon na I think mayroon akong desisyon na nagawa na dahil doon sa katahimikan na nagawa kong yun. Yung zero consciousness talaga na tingin lang sa malayo. Flat. Ganito, andito tayo lahat ngayon at present. So, sa tingin nyo nasaan kayo kung hindi nangyari to, for example. Ako, I'm gonna start para may tayo yung basis. Nung high school ako, wala akong nakikitang path na future ko na parang, I'm gonna be, kasi hindi ka naman mayaman I'm gonna be a doctor, engineer, whatever. Hindi ko nakita yun. Ang nakikita kong path, kasi nasa paligid ko lang, puro mahihirap. So, mangingisda ako, construction worker. So, yun lang nakikita kong path. Either maging construction worker ako or mangingisda, pare. And then, nagkaroon bigla ng call center. And then, dun lahat nag-shift. So, ang daming opportunities. Pwede palang kumita sa putakin ng pag-i-English . And then, plus yung writing. Kaya andito ako sa comedy. Iniisip ko, paano kung hindi ko pinursue yun? Paano kung pati yung na yun, tinamad na naman ako? Sana. Tyrant ka siguro na boss. Bakit? I think parang kasi yung sabi mo marami kang nakikreate na bosses sa isip mo, di ba? I think pag naging boss ka na, kasi matagal ka na sabi mo, hindi ka na walang stand-up, walang possible boss ka na mainitin ulo.
Okay. Di mo alam na naging boss ko si Mac? Micromanage na boss. Parang Oo hindi nga naman pala, eh. oo. Totoo Naging ba? boss mo si Mac? Oo. Kamusta Oo, si Mac? I will, no? OM, Operation Manager. Kamusta Post na naman? naman ako. Hindi siya mainitin ng ulo. Kami nga yung mainitin yung ulo. Si Mac ang Hindi, pero- pinaka-chill na boss. Walang walang stand-up, wala yung pad na sinasabi niya nga. If hindi siya yung Mac na ngayon, Oo. if it's Mac from a different Kung timeline. construction worker na Mac, hindi Hindi. siya magiging boss. Hindi. Actually, yun nga naisip ko, either kung naging construction man ako or mangingisda, no offense sa mga construction workers sa mangingisda, malamang criminal din ako eh. Hindi Kung ka ba- mangangarap ako, Hindi ka ba criminal ngayon? Ano na? Hindi ka ba criminal ngayon? Hindi, maayos na criminal. Maayos naman na criminal. Feeling ko pwede pumunta doon. Ano yung ano mo? Ano yung yung ano mo? Core what's it called? Core crossroads moment mo. Actually parang wala. Wala? Di kasi yung family business. Oh, yeah. Parang ang nangyari kasi, Nakaset na siya dun eh. Nakaset Oo. na eh. So talagang one timeline ka lang. parang gano'n. Kasi parang ang nangyari is, hindi naman gusto ng parents ko yun. Nga lang kasi, pagka nag-start ka ng ganito, parang yung mga anak mo, hindi mo maiwasang i-involve. Parang, Ituloy. kasi wala akong paglalagakan eh. Walang babysitter, walang ano eh. So nandun din ako sa tindahan. Doon ako sa tindahan, tutulong ako sa tindahan. Alam mo yun? So bata ka pa lang yun na yung parang Program ka na. pinoprogram ka na. So hindi ka talaga Vision out. sa program na Di, yun. may time ako na parang may gusto ko ring iba, parang gano'n. May time gusto ko maging boksingero. Ayaw ng tatay ko. Tapos sabi Walang ko, bantay sa tindahan. Paano mo sinabi? Paano mo sinabi? Gusto ko lang. Sabi ko, gusto mo paglaki? Well, parang gusto ko maging boksingero. Yan, suntukin mo yung tinapay, tsaka ano. Ewan ko. Suntukin mo yung dough. One time gusto ko rin mag-stuntman. Sabi nga, kung mangarap ka lang, taas-taasan mo na sa artista man lang, wag yung stuntman, parang gano'n. Tapos, yung pinaka-major was one time yung gusto ko magsundalo, pero kasi sabi ko, pangit saks yung army dito sa Pilipinas. So iniisip ko mag-French Foreign Legion nun. Wow. Tapos ang ano ko nun is baka hindi ako umabot sa height requirement. Baka pagdating ko ng France, pauwiin din ako. dahil 5'5" lang. Tapos nalaman ko hindi rin pala matangkad yung mga Pranses. Shit, sabi ko ganyan. Sayang. Hindi lang naman kasi not necessarily the career core crossroads moment. Like, let's say, for example, if it weren't for whatever, you wouldn't have met your wife, you wouldn't have had your child. Yeah. If you hadn't met Mac, you weren't able to do stand-up. Parang mga ganong may mga ganong crossroads ganun nga, moments tayo eh. Yan, feeling ko yung anchor mo kay Mac. Kasi si Mac din siguro yung nag-introduce sa'yo ng stand-up Actually, parang si Gershom pa, pare. Okay. Okay. Kung hindi ko kinausap si Gershom noon, hindi ako nag-stand-up comedy. Parang ang nangyari man, nakarinig ako announcement ng, parang may event noon sa Raga po. Nandun ako. Tapos may announcement na parang open mic ng stand-up comedy. Ang funny kasi it seems like Raga po is a big catalyst for all of us to be here today. Actually, diba? Yun yung crossroad natin. Yun yung shared crossroad natin. But we have shared crossroad sa iba-ibang situations. However, yun nga, that's very interesting. Kami ni Mac, matagal na. Yung ano namin din ito, 2006, Saan ba tayo? 2007, men. Malibay. Oh, yeah. Oh, shit. Call center days din yan, pare. Kumbaga, yun, ako pinagpalad na 2005 pa lang nagkaroon na ako ng experience sa call center. Pero kaya yun, nagkita-kita kami dito sa si Jam actually ang nag-connect sa atin. Si Jam yung common din namin. Kayo, may mga ano ba kayo? Oo nga, anong crossroads moment mo? Hindi ako ready. Bigla nyo kong tinanong. Baka hindi nagsasalita. Bukod sa gusto mo maging maputi. Crossroad, siguro masasabi ko, nung nagbanda ako. Kasi mahilig ako sa music, pero alam mo yun, so nagbanda ako, gumawa ko ng sarili kong banda, tapos doon ako nagkaroon ng connection sa Raga po. Tapos yung nag-phone English ako, na-meet ko si Mac, naging boss ko si Mac, tapos si Mac yung nagtayo ng Comic 5-0. So niyaya niya ako mag-stand-up comedy, gawa nakakatawa ka.
Tapos di naman pala. Kailangan lang namin ng open micer na. Dagdag tao lang para. Yun, feeling ko yung raga po. Tsaka music. Music is big part of everything. Pero kung yun nga, sa tingin mo, ano yung pwede mo naging ibang path kung sakali? Man, ang gusto ko talaga maging police. Kayo sa akin. Police ako. Sa akin, ang crossroad ko, I Black think Op. kung kumpleto yung ngipin ko, naging sundalo ko ngayon. Ano ba? Ano ka sa ngipin? Pustiso ba yan? Hindi, ito, yung wala akong bagang, kapos-kapos, puro bagang ko eh. So, doon ako bumagsak. Nung high school May kasi, ganun pala. fourth Talaga? year kami, Gusto may mo maging sundalo? nung fourth year kami, may dumating na parang tiga PMMA, basta yung sa tiga Baguio. Parang PMA. 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 Merchant yung Tapos, PMMA. nag-offer sila ng free tuition fee for college basta magiging sundalo. So, nagpa-sign up ako, number 1, ako yung number 1 nun eh, nag-sign up ako. Nung tines ka agad yung ngipin ko, hindi kompleto, buo na ako bumagsak. Sana sinabi, wow! As if napaka-kompleto ng army natin para, wow, ngipin talaga! Ginagamit ba yung bagang na bala pag wala ka ng bala? Yun yung Ayun. sinasabi ni Kin. Aha. Na kung tinake mo yun, baka patay ka na. Pwede. Or, ano yan pagkatapos nun, yung gumraduate ng batch na yun, isa doon naging sa 44. Oh. Oh my God! Shit! Yung Baka isa doon ikaw sa yun batch kung na yun. ikaw yun natanggap. Ikaw natanggap baka. So, man. Minsan yung Salamat mga ka dun. bata- Salamat Tapos, pare. yung ano naman, yung pangalawang crossroad, tawag dito college, tawag doon, entrance exam. Ang gusto ko maging flight attendant eh. Kaso Okay. napunta ako sa ComSci kasi kumpleto na yung flight attendant. So, tapos, yung crossroad doon sa paghinto ko sa college, kung hindi ko pinili na magtrabaho, sana Nasa 9/11 ka lang. graduate ako ng college and then nagtatrabaho ako as computer programmer. Oh. Hindi ka sana nagpa-podcast. Di Podcast. sana ako Oh, nagpa-podcast. nagpa-podcast. Wala ako sa stand-up scene. Listener ka lang ng mga nagpa-podcast, no? Oo. Pero kung may laman yung bulsa mo. Oo. Pero I'm glad you're here. Mismo. Ikaw, anong crossroads mo? Tangina. Hindi ka rin ready. Kasi yun nga dami ng path nung pag umabot ka na ng 40 mahigit, parang Oo, no? Wala So kay... yun, yung music, syempre, yan, Jacos naman sa akin dahil doon ko nakita yung alternative na side ng Olongapo. Kasi yun nga, ever since parang may dalawang side ng Olongapo eh, yung daytime crowd at saka yung nighttime. So yung mga daytime yun yung mga makikita mo sa palengke lang. Tsaka yan, yung kung may kailangan Tayo na yun, bilhin. gagi ngayon. Tayo na yun. Asa Tapos daytime, yung mga nighttime daytime crowd, di ba? Puta, dun, lalabas ka ng alas 10. Doon pa lang Yan yung mga Gen Z ngayon. Oo nga eh. So yun. Si Ate Jacos Gab. yung sorry. Ay, sorry. Hindi, sige. Ako, ewan ko, I've thought about this before, pero feeling ko yung pinaka-singular crossroads na nag-affect sa buong buhay ko ngayon kasi it was the first choice na talagang ako, there was no one else na involved sa choice na to, was dropping out of college. Kasi let's say nasa Taft pa rin ako, I finished my my degree sa Taft. I'm not here. Kasi the only reason why I'm here, bumalik ako sa Subic is because nag-drop out ako. If hindi ako bumalik, nasa Manila ako, I would have a different life. A different podcast probably. I don't know. And since bumalik ako dito sa Subic, tumambay ako sa Triad. Na-meet ko sila Lester, sila Smoke. Na-meet ko si Derek. Nagbanda kami. We had kids. Yeah. Wow. Diba? And I wouldn't have all of this. So, ang crazy eh. Yung triad talaga isa 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 pa pa yun. yun. Isa pa yun yung triad. One catalyst sa atin, Triad. lahat parang maraming nakapag-meet doon sa triad. Doon lumaki yung Cool yung kids. circle. Yun nga eh. Funny. Pero yun nga, paano yun? Parang kumaga matanda magsasabi nun. Kunyari, pinagsasabi natin ngayon, ang kababarkada nyo yan eh. Oh, ano ba yung triad? Pero Una, tattoo shop yun, kung, Yung triad, oh. kung hindi ako pinuri ni Kuya Paul nung first open mic ko, baka di ako nagtuloy na ng Comic 5 Hindi, nakita ko yung confidence mo ng tricks. Kahit wala nagpuri sa'yo, tutuloy ka. Kasi ang katwiran ko nun. Ano bang sabi? Kuya Paul, tuloy mo. Gusto ko yung yung comedy mo.
Nakakatawa ka. Hindi, kasi sabi rin namin, Trix, di ka nakakatawa. Sabi niya, hindi, opinion nyo lang yun. Sabi niya. Pero kung hindi ako ginano ni Kuya Paul, tapos walang bakit di ako comic fibo? Or Isa lang ang tanong ko dyan, lasing si Paul nun? O, there you go. Belated happy birthday kay Paul. Belated. Minsan yung mga maliliit na bagay na ganon, like, hindi natin alam na may malaking effect sa ibang tao. Yes. Oo nga. Tangina segue yan. Kasi naalala, especially kay Derek, pare. Yung mga naapektuhan ni Derek. Ayun na nga, ganun yung segue nga nakita niya eh. Speaking of, butterfly effect din yan. Butterfly effect din yun, man. Full circle. Shout out kay Josh. parang Josh, aka Slow Dough. Wayo Slow ng Dough. Slow Dough, parang nakikinig sa atin. And kinukumusta ka nga ni Oo nga. Josh kasi Kwento, story time. Yun nga, nagulat din ako eh. kung may mga listener or fan dito ng Slow Dough, si Derek pala, ang isa sa mga host Isang natin. malaking influencer pa. Thank you tayo. Ako personally, Derek, Salamat. Maraming salamat. Napakaganda pare. ng music. Napakaganda ng music, Ng pare. ginawa mo. Si Derek pala ay isa sa mga reason kung bakit nagpursige si Josh. Para gumawa ng malulupit na kanta, pare. So kung na-enjoy niya yung kanta ng Slow Yes. Dough, puta na ito. You're welcome, world. Yes. Ito yung dahilan. Story time. Ano yung kwento ni Josh? Ay, parang Didetalye nyo pa ba? Hindi ko masya, Learning moments sa lahat to eh. Yes. Oh. So si Josh, during that time, galing daw siya sa school, so clean cut. If fan kayo ng Slow Dough, hindi yun yung itsura niya. Nung nag-start siya, he was like very, ano ba? Parang estudyante. Estudyante. Pogi. Parang, Pogi si Josh. Mestizo eh. Mestizo. Oh, yun nga. And then na-meet na daw si Derek. Derek daw was super cool, mahaba yung buhok. And man, Na-rebanded yung buhok ni Derek. describe ka niya sa amin na as if parang puta nakakita siya ng rockstar. Idol. Idol. Parang idol niya daw. And then, nakita mo raw siya and then sinabi mo lang daw, uy, pretty boy. And then, tumatak sa bata. And then, yun na. And it all went. Kasi Yun na yun. parang The rest is history. The rest is history. Man, kung hindi mo sinabi sa kanya kay Josh yun, pare, nasa ASAP siya gumagawa ng cover ni Justin Bieber, man. Yun. Yun nga. So Josh, yun yung crossroad mo Hindi yung Yung crossroad moment. Pero yun, sorry. Pretty boy, Talaga hindi ko alam. Pretty boy, Pero tinanong nga namin siya, sa tingin mo, isa yun sa mga reason kung bakit ka nagpursige, gumawa ng mga kanta. Sabi niya, one of the, kung hindi yun yung pinaka-reason, sabi niya. So, thank you talaga, Derek, pare. Gaganda kasi ng ganda ng ano eh. Magaling. Oh, Ganda. magaling, pare. Andun yung boses, andun yung musicality. Writing, pare. Okay. Tangina. Ayun nga. Pero, naaalala mo ba yung moment na yun? Yun nga, tol. Ako namin, di ko alam na sinabi ko yun. At kung sinabi ko man yun, wala akong walang Ill-will. Ang galing nung ginawa ng universe sa ganun yung simpleng bagay na yan, malaki sa isang tao. Yeah. May malaki ang impact na pwede mangyari na yan. Yeah, So yung minsan pagtanggi, sobrang laking impact pala niya sa ibang tao. Parang for favor si Crisologo. Yeah. Ano nangyari? Yung nice ba? Nice. Oo nga, puta. Oo nga, yung nice. Parang si Crisologo. Diba? Pero hindi siya crossroad eh. Nakaasar lang talaga. Hindi naman nabago yung buhay ko. Baggage lang siya. Napag-cross sa mga Mali mo, mas crossroads mataas mo. yung confidence mo kung Yung hindi kay, ka nasabing nice. kay Crisologo, hindi cross lines. You cross the line. Okay, sige, tuloy mo, Tama, Dek. tama. Yung message mo kay... Oo nga, hindi, yun nga. Sorry talaga na nasabi ko yun. Wala akong ibig sabihin doon. Kung sinabi... sorry? Sorry, All turned out well for him. But yun nga. Hindi, kasi You should be dapat proud. welcome. You should be proud. Hindi, kasi You're hindi alam ni welcome. Derek na ganun yung Yun nga dating sa ibang tao. Yun nga yung... Sige, go. Oh men, pero totoo, naging rent-free ka sa akin kagabi. Dahil yung utak ko, inisip ko sa akin, baka may trace to eh. Tinignan ko yung conversation namin sa Facebook. Okay naman Pero yun nga, ngayon nasabi, never kong ginamit nga yung term na pretty boy kung sinabi kong pogi rock, talaga sorry. Dahil sa akin talaga nanggaling yun. Yun na lang. Pero ilang taon ka ba nun? Yun nga nakilala kita siguro kung mga time na maiksi buhok mo, baka 2010s yun. Yung Raga po days eh. Ano ba yan? Raga po, di ba? Medyo na siya nun. 2015s, mga ganyan, 2014s. 2016 kami, yun nga, nag-connect. Tapos nakilala ko siya, 2013 pa lang o 2014. Tumutugtog na siya. So dito na, kasi nakilala ko siya dati pa sa BF
BF Resort or BF Paranaque sa common friend natin kay Team Alegre. At saka yun, yung gitarista niya kilala ko rin. So may history nga eh. Hindi ko lang talaga alam kung may nasabi ako nung time na yun. Kasi Meron. Sinabi na nga ni Josh. Ayun nga. So, yun. Pero again, hindi mo nga meant na malapit ng tao, pero sa kanya, iba yung dating, and then, You Yun yung never know. crossroad. you'll never know. You never know your impact, the impact that you have Totoo. on other people. Ay, parang may nabasa akong gano'n. Parang pag parents ka and then yung bata. Yeah. Sometimes yung pinalo mo siya, sa'yo, you just Forever pinalo mo. na yun. Sa kanya forever yun. And then sa'yo, it's just a day. Yeah. Makulit kasi, pak! Parang gano'n. Pero sa kanya, tatatak yun forever. Oo. Parang sa pets, di ba? Nagbabago ang paningin sa'yo ng aso once sa pinalo mo ang aso. Talaga? Nung sagad palong sagad, yung gigil na palo nagbabago na yung paningin niyan. Hindi ka na favorite tao niyan. Mahirap pag-usapan yan. Parang sa pusa naman, namarkahan ka na niya. Sa daga, pag nakapatay ka ng kapwa nila, markado ka na sa kanila. Talaga? Parang crows. Parang uwak, mga ganun. Sa ipis ba counted yun? Sana Alam sa hindi. ipis. Sana hindi. O di sa may gagawa ko sa ipis, natapakan ko na, nagsisindi akong kandila, pinapatakan ko, tapos iniiwan ko talaga siya doon ng medyo As an matagal-tagal. example. Parang warning sa ibang Wag ipis. paparin ka. Alam nyo, Pumasok try nyo ng bahay magpakita to. ulit. Sabi mo yan, parang... Pero hindi nag-work eh. May ipis pa din eh. Oo. Ganun tayo kabobo eh, no? Yeah. Kahit sa langgam eh, di ba? O lamok, o langaw, tangin gusto mo makita niya, makikita ka na yung tangina mo. Tawag dito na, Huwag niyong tularan. interesting yung sa palaka eh. Na-try nyo na ba yung sa palaka? Yung pag nagsulat kayo ng white chalk, Oh. hindi na nila kayang tumawid doon sa white Talaga chalk. ba? No way. Snail. Pati palaka. Talaga? Laro nyo. Try nyo pag nakita. Pag sila kung di kayo makatalon? takot sa palaka pag tinutulak mo sila, talagang nagpipigil silang Pero bakit? lumagpas doon. May explanation. Gagawin Alam yun. Pero hindi ko pa na-check yung explanation nun eh. Ginawa mo lang. Ginawa ko lang. Tapos ayaw talaga nila tumawid doon sa linya na yun. Okay. Pati sa langgam. Bobo Yung rin chok. pala. Ay, hindi sa langgam. Ay, Isa Oo. lang yan, Oo. 2D kasi yung ano nila, di ba? Oh, tsaka late nila pag sinulat mo yun, buta ka na bundok yun. Inangiyan! Tawirin ko ba to? Di ba? Wala to kanina! Oh, di ba? Sa palaka, medyo tatanong lang yung palaka. Shit Yung eh. maganda gawin sa sa langgam eh, no? Yung naglalagay ka ng harang. Tangin wala to. Sa galing! Di ba meron gumawa nun, yung naglagay siya ng parang pagkain? Oo. Tapos may isang messenger na langgam, tapos umalis, nagtawag. Oh yeah, tapos Wala. ulit. Pinatay yung langgam. Pinatay siya nung yung mga kasama niya. Pinatay siya. Pinatay siya. Pinalibutan siya tapos binubugbog siya ng maraming langgam. Talaga? Wala rin yan. Pero nakakatawa. You cried wolf. Hoy, sinungaling ka! Lagot mo kami! Nakakatawa yun, nakakatawa yun. Amazing. Anyway. So yun, Josh, thank you pare. Thank you for the sa music. langgam daw, eh. Thank you, Derek, Shout out for... to Slow Dough, isa sa mga paborito Slow kong dough. banda. Oo. May mga Derek ba kayo sa buhay niyo? Chuck Norris na tayo ah! Jack Norris. May mga Derek ba kayo sa buhay? Marami. Okay. Sige muna. Marami ka. Ako mismo, direct ako ng buhay ko eh. Okay, hindi yun nga. Yung Pero parang marami. nag-influence sa'yo na nasaktan ka or... Oo. Na nag-push through sa akin. Huwag Hindi mo ko na na pangalanan. papangalanan. Okay, Oo. thank you. Pero may isang tao nang sumagad sa akin. Si Dale? Hindi. Siya ang naging dahilan bakit ako nag-push through o nagpursige sa pagiging magaling na musician. At sa pag-push na magkaroon ako ng humor, sapat na humor na pwede kong gamitin sa trabaho. Bakit ano yung moment na yun? Sinabi Kwento niya mo. sa akin, Oo. dami mong katulad, tsaka hindi ka naman nakakatawa. So ngayon, sapat na yung humor mo? Sa akin, sapat na sa akin yung humor ko. Well, sabihin ko sa'yo na hindi pa. Ako na nagsasabi sa'yo. Baka Humor ako yung, na yan? ako yung Derek mo, bago mo Derek. Humor na yan? Yun kasi muntik ako saksakin ng tinidor sa leeg eh. Tapos ang makulit doon, hindi niya meant yung tinabi niya sa akin. Derek nga. Walang animosity sa sinabi niya. Buti lang di ako gusto ni Josh nun. Very natural niya yun. Na real talk lang. Derek na Derek talaga. Ikaw, Okay. sinong Derek sa buhay mo? Puta yan si Derek. Ano ba nasabi ko? Ano naman nasabi niyan? Ano nasabi niyan sa'yo? Napakadami. Tangina. Pero sa tagal na alam ko ng kontrahin yung ano. Pero may impact. Men, in my defense naman, nung Okay. pandemic days, Walang animosity. may TikTok na pinapakitang video sa akin, to paniwalang-paniwala na yung isang lugar daw, galing daw sa future yung lalaki.
Tapos ako, Fabes, talagang kalmado ko siya sinasabi, Fabes, napaka-peke naman ito. Men, kasi hindi, tingnan mo, may tapos iba-iba. Baka video lang, isang tao lang, yun pa rin yung source. Gusto ko makita yung motor ni Fabes ngayon kung nagbago na yung side mirror. Kasi last na kinuha out to vary side mirror ni Fabes, man. Derek yan, napektuhan ako. Sa'yo kay Mac. Wala namang Derek. Pero merong isang tropa na very Direct, important. meron doon. may na-real talk ako minsan, si Tropang Jam, kilala nyo lahat yan. High school days to pare. Ako kasi nung high school days, tangina, malatrixy pare. Yung talaga? mema lang, magtukis-tukis lang, para lang, part ako dyan, sali ako dyan, kwento-kwento. Sinabihan niya ako one time na, Mac, tigil mo yung kakatokis, di maganda yan. sabi niya, shut the fuck up. Parang gano'n, no? So, that moment, yun, kinabukasan nun, pare, tangina, sabi ko, fuck, this has to end, pare. Pero ang galing nun, ha? Ilang words This lang has yun to ang end. sinabi Yeah. ko sa'yo. Yun si Jam. And si Jam kasi pag nagsalita, Oo, pare. Ngingiti-ngiti ang kalang nun. And akala ko kasi noon, walang nakakapansin. Ganun yun eh. Dati meron kang delusional ka na, hindi na nahalata. Tokis ako po, tangina. Or minsan, sobrang sanay ka na, ginagawa mo na lang unconsciously mga habit na, pare. Mismo. And someone has to tell you na, tangina, gago saksen, pare, tigil mo yan. Man, yun lang talaga yun. Kinabukasan, pare, sabi ko, tangina, kailangan ko magbago. And also, of course, may tulong ng weed yun. Introspect mo, ganun na. May tulong ng Easy. weed. Kuya Kin, sa'yo. May nangyari one time. And then, hindi ko na, ayoko nang balikan rin kasi. Pero sobrang Naapektuhan ka talaga. pero sobrang shit yung pakiramdam ko sa sarili ko nun. Naalala ko, umiiyak lang ako sa kotse nun. Umiiyak lang talaga ako. Tapos, Sa kotse talaga. Oo nga eh. kasi wala akong ibang lugar na puntahan na na openly iyak eh. So parang habang nagda-drive like nag-breakdown lang ako, talagang iyak lang talaga. Tapos Tapos sa labas lang ng bahay. tapos ginawa ko naghanap ako yung pinaka-legit na gym. Kasi kailangan ko lang ipawis to, sabi ko. So the next day, naghanap ako yung pinaka-legit na gym sa area. Doon ako napunta sa Black Eye. Shoutout sa Black Eye. Nice. So nung napunta ako doon, like, parang, di ko naman alam na torture chamber yung putang inang yun. So, pero nag-enjoy ako, man. Like, after a year, Spartan race, and then, Battle tested. Battle tested, parang gano'n, emotionally mas nakatulong sa akin. So, yun. Yeah. Ate Gab. Derek? Derek. Sa tingin nyo ba, yung level ng success ko ngayon is this? Kung wala siya? Kung wala siya, anong level ng success mo dapat nakikita mo? Pressure, feeling ko, hindi ako kasing, I feel like, if hindi siya yung asawa ko, I don't hustle as hard as I do. I don't reach for my goals as hard as I do. Kasi like, I don't know, walang nagsasabi sa akin na, well, this is before, na, alam mo yun, when you're married, minsan, medyo nega, alam mo yun. At least hindi yung mga yes man. Yun nga eh. Yeah. So, nobody really pushes you. Si Derek kasi, ma-push siya eh. Parang, ewan ko, the 12 years na yung custody mo sa akin. 12 years na ako nasa custody niya. He basically raised me. Okay. So, ibig sabihin, kung di dahil kay Derek, wala ka rin mga magandang music ngayon na ginawa mo. Okay. Yeah. Ano, Derek, ba ka? Derek, iba. Dalasan mo yung pagsasalita. Yun nga eh, minsan, kumbaga pwede ko share yung isang production issue. May isang sinabi ko sa kanya kasi kung ano yung maganda sa tenga niya, yun yung i-release niya. Tapos nung pinaparinig niya sa akin, gusto niyang pilitin na sabihin ko yung ayaw ko sabihin sa utak ko dahil masasaktan siya. Okay. Kumbaga yung TLDR doon, di ko gusto yung drums. Feeling ko na kwento ko to sa inyo. Yun. Basta yung drums doon sa isang produce niya, na hanggang sa pinupush niya ako ng pinupush, okay, fine! I don't like yung drums. Ang pangit. Okay. Tapos yun, Alam niya kasi pag may tinatago kang comment. Pero wait, pinalitan mo. Pinalitan ko. Okay. And anong And it's resulta para better. sa'yo? Eto, here's the thing. Pag kami kasi nag-argue and he's right, magagalit muna ako. Like, I'm gonna be super dramatic first, but I'm gonna fix it. Pero let me be dramatic first. Oo, syempre. Diba? So, ayun. Maraming things na nangyari that built me into who I am dahil
siya nga si Derek. Oh, nasa epicenter ka eh. May tayo. Level yun. Imagine yung impact Si niya kay Josh. Si Josh Milya layo kay Derek. Ito mo yung ganda na slow down. Tapos kay ikaw nasa epicenter ka. Puta talagang ibang level yun. Sorry. Salong-salo mo, 100%. Okay. Araw-araw. 100% unfiltered tayo. Yes. Pero di ba? 100% Derek araw-araw. Unfiltered. Kung hindi siya naging Derek, di ba? Anong yung mga nangyari nun? Walang slow daw, wala kang magandang music siguro. Or, Yeah. Ang ano? minsan kailangan din natin yung mga... What if Kailangan din natin ng Derek sound to. si Derek lang ba? Or baka si Derek lang yung nalaman natin. What if tayo ganun? Hindi, siya lang yung nasa ano natin. Oo, sa ibang circle mo. Hindi mo alam, sa ibang network We never mo. know, di ba? May mga naapektuhan tayong di ba? Well, Naging Derek hopefully- kayo sa buhay ng iba. No. Hopefully in a pwede. good way. Diba? Hopefully in a good way, not in an asshole way. Oo. Ako, may isang example May kami mga na nasira ka tropa. bang buhay, Derek? Or... Yun ang di ko malalaman. Pero may isang tropa, nakakilala din natin, na nagkaroon ng restaurant dahil sa isang Oo. Derek moment na ibang tao. Kumbaga, wag na tayo mag-name ng siguro. Basta sabi ng isang tropa, wala na kayo ibang ginagawa kundi mag-inuman at magguluhan. Hanggang dyan na lang kayo. Tangina, dinamdam ng tropa yon na isa. Hanggang nakapagtapos, naging naging crew sa cruise ship na nagluluto at may sarili na siyang restaurant. Wow! Pati yung storya pati yung yung sa totoo. Alam mo na kagad kung sino Napipicture dahan-dahan So yun na yun. Tisoy! At ang Okay. Hindi ko rin. Okay. pwedeng success story. Success story. Imbitahin Dinirect natin sa siya eh. podcast eh. Oo. Well, we now have a new verb ba tawag doon? Dinerek. Dinerek. May bago tayong word. So kayo, Sinong Derek ng buhay mo? ano yung Derek moment Sa niyo? mga nakikinig ngayon, ang tawag dito, kayo ba, ano ang crossroad nyo? At may Derek ba kayo? Meron ba kayong Derek? Kayong At may dinerek na ba kayo? Oo, may na-Derek na ba kayo? Explain natin anong klase bang... bakit Derek? Si Derek is... Meron siyang... Hindi Derek kita. Si Derek kasi prank ka Direct to the point. na hindi... Walang masyadong filter pag nagsalita siya. Akala niya hindi ka maapektuhan. Yung parang feeling niya joke lang. Pero sa tao, hindi yung joke ka. Hindi tayo magkakilala Pero madalas naman mangyari talaga yan sa yung ganyan, sa mga, kunyari, sa edad nyo, tapos sa lower age. Madalas naman mangyari yan. Kumbaga ang term yan, minamatanda Yung Kasi iba. magkakasing edad kami nung Oo, time pero nun. ibig ko sabihin yung term na yan, sa mga nakikinig na mas bata o kaidarang ko, ang term dyan, minamatanda. Or na-inspire, pare. Yeah, pwedeng... Parang si Raya, parang nag-start ng podcast Oo. dahil masyado mabigat dahil napanood daw tayo. Ganun talaga yun ni Raya. Pag narinig mo yung mga bosses namin, may inspire ka talaga. So please do. And, As a professional podcaster. As a professional podcaster, pare, nung pinost mo, nung minention mo yung pangalan ko, doon ko na Sikat na talaga ako. Yes, my job here is done. You've made it. You've made it. Sa You've made it. podcaster, may, pero yun nga alam mo yun. Started from the bottom, now we're here. Shout out. Etong show na to, may na-Derek, pare. So, inspired. Mismo. Marami na tayo na-inspire pala. No? Pero depende rin siguro yung kabilang side din yung receiver. Yung na-Derek. Na-Derek. Parang depende rin. Dalawa Kasi ang pwede maging option Pwedeng positive or negative Oo, Totoo. AC/DC, kumbaga. pwedeng, Oo. di ba, paano mo tatanggapin yun? Pwedeng, Pero yung pag dinere ka, yun ang crossroad ng buhay mo. yun nga. Yun. So, nag-hurt One ka, of the nasaktan ka. crossroads. So, anong gagawin ko? Di Are ba? you gonna take that energy Punch him in and the face, turn it or- into something? Yes. Or dadamdamin mo ba? Yes. Diba? Yes. May Magre-reset kasi, ka na lang habang may buhay. mga tao na gusto nilang naka-cancer sila. Because, alam niyo yung term na naka-cancer di ba? Yung tinotoxic sila. Okay. Ganon. Nag-e-enjoy sila sa negativity. May mga ganon tao na Best friend salo lang namin. ng salo, receive lang ng receive. Best friend natin. And then, kumbaga, nagda-dine in siya sa utak niya. Kasama nung negativity na yun. Ako, may mga nagfo-flourish sa Yun yung Yeah. inspiration. For example, yung best friend namin, si Pope.
Shoutout Ganun po. siya, shoutout po. Isa pa yung Derek eh. Oh. Isa siyang malaking Derek. Okay. Well, May mas malaki pa sa'yo, Derek! Nagdedirekan kami Actually, dalawa. may Derek talaga. dalawa. Okay. Bakit si Pope? Ang dami niya, for some reason, na-enjoy niya yung toxicity sa buhay niya. Yun yung nagda-drive Oo. sa kanya to do better. Parang one time, Galit yung Ah. ano niya. Drive. yun nga. The other day, tinext niya ako, sabi niya, I don't think I'm toxic enough. Sabi ko, tangina, you're toxic for everybody that you know. Yung toxicity mo, okay na. Tama na yan. Hindi pa daw kulang. Kulang pa daw. So, may mga ganong klaseng tao, yung nagsa-thrive talaga sa chaos because, Yes, oo. ewan ko, I guess, the drown, kung ano man yung other chaos na hindi nila ma-handle sa buhay nila. Diba? Mas May- madali mag-project. Yung iba naman, sobrang tuwang maka-receive ng sobrang positivity. Toxic na rin naman. Toxic. yun. Oo, toxic naman yun, oo. Na tipong gusto nila, bawat galaw nila may validation. Kailangan ipe-praise pala. Yes. Huminga ka lang, putang ina, galing humihinga oh. Oo, humihinga nga ako eh. Or konti lang, yung maliit na compliment. Mm. Maliit na compliment lang. Pero sa kanila, akala mo, like, oh, Diyos ako na itong taong to. Yeah. Or pwede rin naman ganun. Pwede rin compliment. Yung maikling compliment lang sinabi mo. Lalaki. Nag-inspire mo yung isang tao para magpursige. Pwede rin naman ganun. Pero, And we give that Or all the meron time. din men We mga compliment people. na nagiging offensive sa mata ng ibang tao. Yes. Akala mo, maganda yung sinabi mo, pero yung pala. or baka nga yung pretty boy mo, Oo nga. compliment yun eh. So, Kung yun nga eh, kung physical value lang men, lugi kasi ako sa'yo, Josh eh. Lugi mo eh. Pero yun nga, di ba? Parang, Pungay ang mga mata ni Josh. Pero may mga ganun talaga eh, na yun nga, yung compliment. Small compliments can be chaotic to anyone. May mga backhanded compliment din. Mismo. May Marami. mga gagaling dyan, Especially sa oo. industry ng pagbabanda. oh naman. paano, for Sobrang dami example? niyan. Tawag dito, uy, galing niya. Galing mo kumantan, taba mo Pero lang eh. sa baba ng stage, tang ina na itong mga to. Maggago. Sasalubungin mo, uy, parang galing nyo. Hindi, parang Hindi, plastic ano yun eh, Plastic plastic yun yun eh. eh. Plastic Iba yun, hindi yung Backhanded backhand. teka, mga Sige. backhanded compliments, sabihin natin. Parang, Parang, example. I'm so impressed with your confidence. Oh, yan. Oh. Diba? I love that for you. I love that for you. You're so confident. Ganon. May hint of sarcasm. Pero Jollibee, yung kung gusto niyo sabihin, Jollibee ka, bida-bida ka. Oh, yan. Parang ganun. Or Sinabi nilang in a good way. for women, ang daming backhanded compliment kasi. Na parang, you're so brave for wearing that dress. Oh. Ay, yeah. puta mo. Mahirap yung mga ganun eh. Diba? You're so Yung mga, brave. You're so brave for wearing that dress. You're so brave for doing this and that. Napaka-backhanded. Sa lalaki, You're parinig lang eh. No? Yung mga naalala ko dati nung bata ako, bawal mag-shades pag makulimlim. Taas ng araw ah! Yun ang comment mo. Hindi siya hurtful eh. Pag babae, napaka-hurtful, ina. Diba pag Ano nga ba ang mga narinig nyo ng backhand compliments sa inyo? Para sa lalaki kasi hindi ganun ka ano eh. Hindi ganun. Nangyayari yan, yun nga, sa babae or Oo. corporate, marami yan. I Sa love trabaho. how you don't care what you look like. Oh. I Yeah. love how you don't care. Ano ba? Mapapaisip ka, ano? Teka, ano ibig sabihin niya nun, ha? Wait, Hindi, maganda doon. Yung, Bahala ka na. naputol na yung conversation, tapos ikaw iniisip mo, bata? Or Bakit ba ako? ang talino mo pala. Ito, meron akong isa. Diba? Ang talino mo pala. Naalala niyo yung emo days ko? Ganun na ako. Emo days nung mid-2000s. Kayo May nila po- isang tropa na balikbayan. Tapos positive daw yung sinabi niya na mukha daw akong bading na cover model. And he mean it in a positive daw. Oh my God. So yun, parang gano'n na lang. Pogi mo, ba't di ka Grabe. mamakla? Anyway, yeah. Ano kailangan na tayo? 1 hour na ba tayo? Ayun. Nasa 1 hour. So share, no? Mga crossroads experiences. Crossroads, kung may Crossroads. na-derek na kayo, may Yes. nang derek May derek pa sa ba kayo inyo. sa buhay May derek nyo? pa kayo sa Oo. buhay May Derek nyo. ba? Oh. Yan yung nega na tao na somehow Ano, binibigyan ka lang ng honest grabe opinion. naman. Nang derek ka eh. Ano siya, Kuya Ang Fabs? sinasabi ko is binibigyan ka ng honest opinion. Hindi siya yes man. Sinabi mo kanina. Iba. Asshole daw eh. Sabi mo eh. Sabi mo kanina. Ayoko na ulitin ko. Ang nega. Huwag kayo So yun, may Nega. derek kayo sa buhay nyo, comment ko lang yan. Malamang meron kayo niyan. Share. Kahit mahaba, babasahin namin yan. Yes. Babasahin ni Trixie yan. So okay lang yan.
Wag lang story time na putang. Katulad nung unang comment ni Hiraya. Haba eh. Minessage sa halang pa. Ano bang reaction nyo nun? Sa Dun sa unang message ni Hiraya. Gulat. Oo, kung harap-harapan nyo, baka na-direct natin yun. hindi pa kaharapan na direct na siya. Chat lang yun. Pero soon, baka basahin natin yung kwento ni Hiraya. Okay naman sa kanya na i-share daw kasi baka may matuto rin. And kung may mga interesting kayong stories, share nyo sa amin, babasahin natin yan. Si Raya mag-guest dito yung pag-uwi ng Pilipinas. Oo. Sigurado. Yeah, tingnan natin. Kung sikat na siya. Siya yung tayo mag-guest doon. Grabe naman sa backhanded compliment niya. Learn from the best. Shit. Okay. Anyway, anything else? Okay na kayo? Safe. Promote tayo. Mahal ng gasolina! Okay, promote tayo. Keen, acapella. Yes, Zamba Mike pala kami sa Facebook. We have an open mic room sa Acapella Cafe sa Subic, Zambales yan. Kung halimbawa kayo ay artist around the area, every Saturday may open mic kami. So message nyo lang kami sa page para may isama namin kayo sa lineup kung gusto nyo mag-perform doon. Or kung gusto nyo manood lang ng mga local artists na nagtatry mag-stand-up comedy or kung ano man. Punta lang kayong Acapella Cafe. It's every Saturday nandun kami. Yan. Free show. It's a free show. Sa April 18, nasa Landos kami. Kasama namin si Gris Junio. We have a double headliner show. Gris Junio, Mac Navarez. And kasama dyan ng Comic Fibo. Anthony Rivers, Trixie, Keen, and Dale. Kami ang mag-open para sa kanila. Sana punta kayo dyan. April 18, Landos. Hosted by Jeff Galion. Hosted by James Galion. Ang idolo namin. Alright. Rune? Kung interested kayo, you can listen to my music on all streaming platforms. My handle is Rune, R-U-N-E. And if gusto nyo magpa-tarot reading or energy reading or whatever, kung ano mang reading yung gusto nyong i-read ko, message nyo lang Reading ako ng sa... kuryente. Reading ng kuryente. Nag-send ng kontador, no? Ma'am, parid naman po, ma'am. May dala ka bang card? Sabi natin kung tataas pa yung gas. Ito yung tower mo. Ayan, yung tower moment. Anyway, _Rune Music on Instagram. Message lang kayo. Alright, Derek, ikaw yung page mo. Oo. Baka Dinerek. may mga gusto magpa-advise. Magpa-direct sa'yo. Baka may gusto magpa-direct sa'yo. Kung gusto mo pa Derek, wag nyo ako i-chat. message! Direct message! Kung masyado ng positive yung pakiramdam mo sa buhay mo, message mo ako, baka hanapan natin negative. I-direct message mo ko. Direct message mo! Hanapan natin yan ng butas. Kung gusto mo magkaroon ng crossroads sa buhay mo, direct message. Ayan, lahat mo na social tricks si Corpez. Sila po. Alright. Hey, Mac. Malars? Anything else? Ay, Malars? Meron ka ba? Wala kang po-promote? Wala. Dapat minsan sumasali ka dito eh. Ay, dapat may mic ka dyan. Ikaw ba? Teka lang, bago tayo mag-close. Oo Maderek nga. ka na ba? May Derek ba ng buhay mo? Bigyan mo ng microphone na pare. Nande-direct. Kasi professor yan eh. Professor, Instructor sa college yan eh. Producer din kasi. So ganun ba mga Siya producer? yung Derek. Kasama yun, men. Kasi di ba may certain ka na naririnig. So, Tapos pag hindi pasok sa tenga mo, kailangan mo sabihin. oo. Unless gusto mong yun yung Hayaan ano, na. di ba? Okay. Ganda niya na. Oo, ganun ka lang. Ayun. Okay. Alright. Kuya Mac, socials. At Stand Up Max sa lahat ng platform. Screaming platform. Streaming platform. Namamayagpag. Screaming platforms. Makakabari. And this has been The Talk Show!